Back to more of the best of TLC. May caller tayo na sa kabilang linya, mga kaibigan. We have a caller. We have si Laika ng Rizal. Hello, Laika. Hello po, Papa Zach. Hi! Good evening po. Good evening. How are you? Okay naman, medyo meron lang ubos ipon. Katulad ng pinaplag mo kanina. Nag 2-in-1 to siran ka na ba? Kanina po. Good. Para ano? Bakit? Bakit ka nagkakaubot si Puan? Doble kayo din ba? Hindi na, aside from that, kasi yung weather po kasi masyadong init o ulan, kaya po I think yun yung isa din sa... Normal lang yun umulan, di ba? Magduda kapag ngayong gabi umiinit bigla. Magka-araw. Opo. Anong pang oras ulit? 9:37? Ang korte na naman ng mga Diyos. Anyways, Laika, Yes po. anong trabaho mo ulit? Credit advisor po ako sa isang company. Parang call center, pero sa... Anong tawag sa trabaho mo? Ang tawag? Credit advisor po. Okay. Parang call center yan, di ba? Yes po. Yung sa collection department, yung mga tumatawag about sa loan po. Sige, kumbaga nag-a-assess ka ng pwedeng pautang o pwedeng i-loan, gano'n? Hindi po. Kami po yung naniningil. Kayo pala yung hindi sinasagot ang tawag, no? Apo. Kami po yung binababaan, minumura. Gano'n, di ba? Well, can I speak to Mr. Zap, please? Gano'n. Wala dito! Yes. Malingki, Kahit gano'n. yun naman yung client. Ganun. Ano na? Kahit ganun po. Kahit siya yung client, sabihin, ay, katulong lang na to. Ganun. Ano ba to? Local account ba ito? Local or Yes po. Local account lang po. Dito lang din po sa Pilipinas? Huwag mo Yes, po. Ang ibig sabihin yan, hindi mo ako natatawagan. Hindi naman po. Kasi wala akong credit card eh. Wala akong credit Ay, card. hindi naman po siya credit card. Wala akong utang eh. Yan po. I only spend what I earn, period. Ang ganda lang. Anyways, ikaw ay napatawag kasi. And po, meron kasi gumugol and medyo masama din yung loob ko about regarding dun sa love problem niya about dun sa boyfriend ko. May boyfriend, gano'ng katagal na kayo? 7 years na po. Ang tagal na, ilang taon ko na? 15 ka pa lang kayo na? Opo. Ang aga. Childhood, Ang aga. 15 pa lang may jowa, no? Pero po, yun na, papazak 10 years agwat. 25 siya nang niligawan ka niya, 15 ka? Opo, 20 plus siya. 25, 10 years eh. Pero parang lang naman kami nun, yung mag-kaibigan kayo, tapos hinintay na ako mag-18 para... Para ano? Hindi naman, para po mas, hindi naman sa masel. Para ano? Ay, nako ka! Kaya sinasabi ko sa iyo, nadudulas-dulas kayo, isang pangaba ng hulang isda ay sa swimming pool. Talaga? Sige. Opo. Alright. Ayun, yung family niya po, close, parang sobrang close na yung family ko kasi parang di pa po kami magkaibigan na talaga yung family namin. So, anyway, yun po yung kasama din naman po yung sa kwento. Yun nga po kasi 7 years na kami mag girlfriend and boyfriend. And minsan po, dito nitong nag-20 plus na ako, dito na siya natutulog sa amin. Bakit? Minsan naman po, pag halimbawa may off namin, parehas, po, minsan dito siya nag-stay. Pero hindi naman po madala. Kumbaga sa off lang or yung pag may occasion. Yun po. Kasi po, Papa Zach, parang na po, parang hindi ko po, parang baliwala lang ako sa kanya ng 7 years. Kasi ang tanga ko sa nun, Papa Zach, bata pa ako nun. So parang nung nalaging kami, parang mas nasasabi ko na mas mahal ko siya kaysa mas mahal niya ako. Kumbaga, amin ko naman na po dito. Kumbaga, yung bata pa ako, nung parang mga 18 ako nun. Yung wala siyang work. Para minsan, hindi ko naman po sinusumbatan or something. Yes, kinipento ko lang po yun nga.
Tapos pag yung sa family outing namin, sinasama sa nanay namin, gano'n. Pag lalabas kami or pag mantay na anniversary, gano'n. Madalas ako rin yung saya. Hindi naman po siya inaano ko. Pero kasi po, yung nito lang nung naging 22 years old po ako. Yan po, medyo naging mature na yung isip ko. Saka naisip ko po na wala siyang pagbabago. Yung anong noon po kasi parang wala siyang work noon. Nagkaroon siya tapos parang nawawalan. Tapos ngayon po nung nagka-work siya, parang wala lang po ako. Parang birthday ko, di mo lang marigalo. Hindi ko naman po inaano. Kaya lang kasi parang hindi ko yung talaga ko sa kanya. Hindi naman po sa dahil sa material na bagay yun. Baga kahit naman po yung pupunta lang po dito pag kasi nga pag nakamusta niya lang ako. Tapos ayun nga po. And nagkaroon din po ng family problem kami. Nagsidwaan yung family nila sa family. Ayop parang Romeo and Juliet ang datingan nyo. Opo. Alam mo nga, Papa Jack, nung 17 years old ako, naglaban ko yun sa lola ko. Kasi ayaw talaga ng lola ko. Yung lola ko kasi nasa abroad. Siya yung nag-support sa akin. Ayaw niya talaga doon sa, yun nga sa boyfriend ko. Ngayon, talagang nung umuwi siya galing abroad para lang pag-iwalayin kami. Tapos parang nagkaroon ng restriction order po ba yun? Yung bawal lumapit sa akin. Ganun. Tapos, Alam, may ganon? Opo, may ganun. Saan galing yung order? Saan galing yung order? Nga po siya. Ano, parang sa korte, ganon? Opo. Kasi nga matanda po siya. Di ba po, ilan yung abot, parang binarangay siya. Tapos, hindi mo lalayuan pong apo ko. Yung iyaan sa ko, ito ganyan. Yun nga po, parang pinaglaban namin yung ganong stage. Talagang inano namin na talagang mahal namin isa't isa. Ganito. Nung ito po, kinuha ko ng lola ko, kumbaga, doon ko lang sa bahay, hindi ka pwede mapag-usap. Pero, meron naman po kami communication through text. Pero hindi na po yung madalas. Pero, napag-intay po siya hanggang 18 years old ako. Yung naging okay naman ko sa lola ko. Pero, hanggang ngayon pa, parang hindi pa sila ganun ka-okay. Kasi parang nakikita ng lola ko na wala akong future sa kanya. Yun po. Kasi ngayon, sinasabi ko po sa inyo, Papa Zach, nagkaroon ng family problem namin sa both side namin. Kasi ganito, nung mga nakalaang taon, naman po sinasabi na na ganun, sana wag niyo po masaway yung parang ganito ko. Pero yun nga po, nung mga nakalaang taon, parang mas nakakaangat po kami sa buhay. Yaman! Maglibre ka naman, oh. Hindi. Pwede wag! Ano lang po, parang ito compare po. Ako i-compare. Pwede kayo. Tapos? Yun nga po, yun nga, yung wala siyang work, ako yung sumasagot sa sinadala namin sa 7-Eleven, yung kasama siya. Tapos ito po, yung family nila, minsan sinasama rin po namin, ganito. At ito po, nung nagkaroon po na, nung namatay po yung father niya, yung nag-start po yun. Andun po ako kasi parang status na yung father niya nun. And actually, tatagak yung bahay namin, katapat ng bahay nila. Kabilang bahay lang. So yun po. Kaya medyo parang baka narinig nila ako. Anyway po, yun po, yung namatay yung father niya. Ako po yung nagkasikaso kasi mga kapatid niya, OFW po sa ibang bansa. Yun po. Tapos, ako po yung nag-asikaso, yung nag-ano kasi yung mother niya nun in shock. So, yun po. After nun, Papa Zach, nagkaroon ng foreigner yung ate niya. Tapos, ito po, parang medyo gumaan yung buhay nila. Parang family nila. May na po kami kilala. Parang, wala na. Yung kasi po parang, yung kami naman po yung parang nalugmok or gano'n. Parang talagang kaming friends. Parang sila, hindi na nila kami kilala. Tapos, alam mo, Papa Zach, yung magpapadeliver ng pizza or something na sa kanila naman dapat ibabagsak. Dito po kapadaan sa bahay namin, kakabit ang cable, ganyan. So, parang, Teka lang ate, wait lang ha. Alay ka. Oh. Ang gulo na ha.
Hindi po. Nawin sa pizza yung usapan natin. Ano ba flavor niya? Nagutom tuloy ako. Hindi ko na maintindihan yung nag-uusapan. Oh. Ano bang favorite mo? Anong favorite mo ano? Anong favorite mong luto ng pizza? Hawaiian po. Hawaiian. Ako, naka-mini skirt yan. Ay, grass skirt pala. Ay, maganda yung joke na yun, Diyos. 9:47, maganda joke, ha? Anong tanong mo sa akin? Yung tanong ko po kay Papa Jack kung worth it na po bang ipagpatuloy yung relasyon namin. Kasi po, parang kasing hindi ko nakikita yung halaga ko. Parang effort mo birthday, parang wala siyang effort sa akin. Alright, ganito, ano, I wanna be fair, ha? I get it. You've been together for how many years? 7 years. 7 years, ano, 7 taon na. And ito mga bagay na ikinikwento mo ngayon ay mga bagay na na-realize mo when you turn 20. Tama, mali? According to you, ha? Tama? So that's 2 years. 7 taon ninyo, that's 2 years. Tama? Apo. So may 5 taon that we can safely assume na siyang umintindi sa'yo. Opo. Tama? Opo. Okay, bakit ka ganyan? Kasi Papa Jack, naintindihan ko naman po yung naging sitwasyon niya rin nung 5 years na pinaglaban niya ako dun sa lola ko, ganyan. Kaya lang di ko po kasi maalis sa akin na parang... Kasi sorry ate ha, ang nirereklamo mo sa akin ngayon, pag birthday ko, wala naman siya maibigay sa akin. Parang pupuntahan lang niya ako. Pag ano, kung kailan niya gusto ko, kumustahin niya ako. You know, because ito yung resulta mga kaibigan ng 7 taon ninyong magkapitbahay pa kayo. 7 taon na kayo. Siyempre, you are too comfortable to each other. Given sa inyo mga bagay-bagay. Hindi nyo kailangan mag-usap kung makailan kayo magbabate kasi alam nyo, mag-aaway man kayo, mamaya magkakasalubong kayo sa kanto. Yan yung, di ba, yan yung advantage pag magkapitbahay kayo. Ang nakikita ko lang dito, Laika, is that we have been together for 7 years. And when you turn 20, may na-realize ka mga gantong bagay. I just think it's unfair. I just think it's unfair dun sa punto na 2 taon or almost 2 years of that 7 years, may na-realize ka. I'm sure yung 2 taon na yun, it's not all bad. Pero yung first 5 years ninyo, siya na, di ba? He gave more than what you could have given sa relasyon, pero tumagal kayo. Parang pangit lang na dahil ikaw na ngayon ang kayang maging mas flexible sa yung dalawa, hindi mo na nakikita yung taon na binalyo ka niya. Pangit kasi yun eh. Ganit, Papa Jack, hindi po... May naliligaw pa sa'yo ngayon na bago? Wala po. Actually nga po, nakulong nga po ako sa kanya since high school. At ako mag-ano sa lang. Hindi kita pakiluwa mo yung telepono, luwa mo yan. Hindi ko maintindihan ka. Paano? Hindi, ang sabi ko po, actually nakulong nga po sa lang. Kumbaga hindi ako wala akong long friend. Kumbaga sobrang yung friends ko din, ganun. Kaya wala po. Yung inaano ko lang po. Okay, anong point mo when you said nakulong ka sa kanya at wala ka nag-ibang friend? Kasi ngayon, looking back ate, kung ganyan na magiging statement mo, maliwanag na parang nakasama sa'yo. But I'm sure ate, dun sa panahon na pinagdadaanan ninyo that your friends are his friends, okay ka dun? No one forced you to have friends na galing sa mga kaibigan niya. Bakit kung magkwento ka parang... Hindi, kasi po ganito yun. Marami naman tayo akong friends. Ang tinatanong ko dito, like, ano ang punto mo when you said nakulong ka sa kanya at parang hindi ka nagkaroon sa sariling... Binilit ka ba niya? Nakulong po. Kasi po ayaw nga, yung friends ko na madalas kumakain sa labas, madalas maalis, kumilitin. Ayaw niya. Gusto niya yung friends niya. Yun na yung friends ko. Ganun po yung niya. Yun yung net po. Kaya yun, simula nun talagang yung sobrang liit lang po nung parang mundo na ginagalawan ko kasi hindi ako na yung pagsabi niya na bawal sorry ganito kasi pag kinuwento mo ng ganyan yan, Laika, ang dating talaga naging masama siyang jowa sa loob ng maraming taon sa'yo. Sorry but I don't know you as a person, but I do not want to believe that.
Naniniwala ko, those times, di ba, na hindi ka lumabas, was an agreement between the two of you. Hindi dahil natakot ka sa kanya, hindi dahil ginagawa mo lang yung bagay na gusto niya. I believe, ate, kaya kayo tumagal ng 7 taon is because kung ano man yung mga bagay na ginawa mo, kahit sabi mo, hindi ako nakalabas with my friends because it's an agreement between the two of you. Set up niyo yan. Ang ayoko dito, ang ayoko marinig dito like kasi, you were together for 7 years. And the way you're telling me the story is as if napasama ka sa loob ng 7 taon na naging kayo. Pangit kasi pakinggan. Na ang peg mo lang, may na-realize po ako, parang walang-wala po siya sa buhay. Mas kukumpara sa kanya, mas mayroon po kami. Birthday ko, hindi ako narigaluhan. These are very petty. But you've been together for 7 years. If you realize these things, atin, in the past 2 years, he had the first 5 years to prove something more to you. Pero hindi mo nakikita yun. Opo. Pangit yata mga kaibigan. Hindi magandang pakinggan. Ito lagi kong paalala ito sa mga hello dogs. Hello po. Hello? Hello? Hello po. Bakit may mga dogs? Sorry po. Okay. May dumaan kasi. Pakainin niyo yung mga dogs. Magugutom sila, bigyan niyo na imbutido. Hindi may dumaan po kasi kaya nagtawag yung aso. Ngayon, makinig ka ha. Hello? Yes po, nakikinig ako. Alright, ganito ha. Alright. Ang totoo niya natin, sa mga mag-magijawan nag-aaway, nakakapikon lang pakinggan minsan na when you're having so much pain sa relasyon, sobrang laki ng problema ninyong dalawa, nag-aaway kayo palagi, lately may sumbong kayo para nag-aaway kayo, you cannot fix things eye to eye, lagi may issue sa inyong dalawa, di ba? And you feel like ang lungkot na ng relasyon, parang ikaw, buryong ka sa relasyon niya, di ba? Yun ang dating nito, you are so bored sa relasyon na yan. And honestly, ate, maliwanag sa akin na gusto mo kumawala dyan. Kung gusto mo kumawala sa kanya, go ahead, by all means, makipaghiwalay ka. Pero pangit lang marinig ate, dahil gusto mo makipaghiwalay, papalabasin mo na yung 7 taong nagdaan na naging kayo ay naging, kumbaga parang nasayang yung taon mo. Kasi hindi totoo yan, alam mo hindi totoo yan. Pangit marinig yan. Ang daming ganyan. You have to remember that when you're having bad times, once upon a time, you had the ability to have good times. Balikan niyo yung good times. Huwag niyo lang tingnan yung mga bad times. Ano lang marika mo dito? Diba? Because he cannot deliver, diba, to a good performance of being a boyfriend in the past 2 years? But you were together for 7 years. Na-discredit lahat na nagawa niya sa'yo? Opo. Wala kang maalala sa magaganda? Puro pangit? I mean, if you just want to go ahead and free yourself from him, go ahead by all means. Huwag ka nalang mag-badmouth pa ng taong, after all, 7 taon ka din naman niya minahal. Hindi maganda. Ang tawag dyan, ingrata. Alam mo ingrata? In English, alam mo kung ano yung sabihin ng ingrata? Wala, hindi niya alam. Ungrateful. Ungrateful ang tawag yan. Okay lang, Papa Jack, nabubura ako sa relasyon namin. Honestly. Diba, I want to have a life without him. Go ahead, do it. Buhay mo yan, it's your decision. It's completely your decision. Walang pipigil sa'yo, but do not badmouth him just because you want a life. Diba, that does not include him. Pangit yan. Naging masaya ka naman 7 taon. Dahil pa nag-iwalay kayo ate, ang pangit lang ng ending nito, parang magsisisi ka pa that you spent 7 years, di ba? Kung hindi mo kayang mabalikan yung masayang magkakataon sa 7 taon, sinayang mo yung 7 taon, sayang. Kasi ganito, Papa Jack, kaya din po ako nagkakasin po kasi, nung family niya ayaw sa akin. Ayaw na lang lately siguro. Kasi kahit naman siguro sinong magulang, like, bigyan nyo ng, restraining order yung anak ko na wag lapitan yung anak mo. Parang, di ba, you're going to hurt the entire family. Binarangay nyo yan palamang. Kaya nagkaroon ng gano'n. Hindi naman din po dahil doon kasi matagal naman na po yun and nag-resolve na nag-usap ng family nila sa family ko. Actually, okay na po yun.
Ilang taon na rin po kasi yun kasi sobrang bata pa mga 17 pa lang po ako nun. Ngayon po, kaya hindi ko po makita yung point kung bakit po parang ayaw na nila sa akin. Dahil po yun nga po, simula nung parang medyo umangat-angat sila sa buhay. Yun, parang di na nila po kami kilala. Sorry Laika, no? Pasensya ka na, but that is just inappropriate, di ba? Para yan ang maging basihan mo nito. I mean, ganito, let's make this simple. Iha, my goal tonight talking to you this way is because I do not want you na pagdating ng pagkakataon maghiwalay kayo, I do not want you to, when you look back and you remember the 7 years that you were together, ang mararamdaman mo ay sayang. I want you, ate, pag halimbawa hindi nag-work out yung relasyon na mayroon kayo and yours, di ba, at maghiwalay kayo, I want you to look back and realize that the 7 years, di ba, it ended but it was wonderful. Those years were wonderful, ate. Kasi that's the only way para hindi masayang yung 7 taon. Do not badmouth him. Wag mo tignan yung mga pangit. Kasi ngayon, maliwanag, naghahanap ka ng pwedeng ipintas para ma-justify na naboboring ka sa relasyon, nabobore ka sa relasyon. You don't need to. If you're bored sa relasyon, if yung relasyon na mayroon kayo does not excite you anymore, ate, hindi mo kailangan paliwanag yan kahit kanino. That's exactly how you feel. You don't need to explain that to anyone. Right? Yes. Hindi mo kailangan paliwanag yan, honestly. You don't need to explain that to us. Kung nabobore ka na, if it does not excite you anymore, go ahead by all means free yourself. But you don't need to badmouth him. You don't need to tell yourself yung mga unpleasant, yung mga not so welcoming, yung mga not so good sides niya, ate. Kasi I'm sure, ate, kung magbibilangan tayo ng mga bagay na pangit tungkol sa relasyon niyo, I am sure the reason kung bakit tumagal ka ng 7 taon dahil mas marami yung maganda dyan. Opo, mabait. That's the point. At yan ang hindi ko naririnig sa'yo. Ano maalala ko sa kwentuhan natin if I did not probe sa'yo? Ang maalala ko ay hindi ka niya binigyan ng regalo ng birthday mo. That is so stupid. Hindi ka effort sana. Diba? Pero mabait naman po siya. See? Ngayon mabait na siya. Kanina wala kang ganyang gustong banggitin. Hindi, yung dun nga po, yung sa effort lang, as a boyfriend, hindi ko talaga sa Ano? Come on. Air Force? Air Force? Effort. Yan yung mga airplane, gano'n? Pero, pagdating po sa magulang ko, sobrang bait niya. Talagang walang, pag sinabi na magpapatulong ng ganito, pag may gagawin, pag trabaho lalaki, talagang gano'n siya. Bahala ka. Bahala ka. Yun lang, ate. I mean, hindi mo kailangan ipaliwanag ang sarili mo to anybody kung ayaw mo na sa kanya. Buhay mo yan. I'm your friend. I will completely support you. You want another boyfriend? Ayaw mo ng boyfriend ngayon, you wanna be single, di ba? You don't want to be around him. You don't want him in any way being around you. Walang problema. Hindi mo kailangan paliwanag sa ano yan, sa ibang tao. Pangit lang kasi, ang dating, you want to justify na ayaw mo na sa relasyon ninyo and you want to badmouth him. Ang may kwento mo yung mga pangit, hindi maganda. Parang all of a sudden, dahil mo kapintasan sa kanya. Parang all of a sudden, dahil mo nakikita naging mali sa 7 taon. But you lasted 7 years. Kung ganun pala kalungkot, bakit tumagal kayo ng ganung haba? Ibig sabihin natin, naging masaya ka din. Kung palabasin na parang nasayang yung 7 taon mo kasi pangit pakinggan. Ang tawag doon, ingrata. Is this making sense to you? Yes, Papa Jack. Siguro nag-overthink lang din ako. Hindi ka nag-overthink, ate. Pinapaganda mo pa. Overthink mo ka mo. Hindi po. Yun nga po, siguro, yung parang nag-focus na ako sa mga... Wait lang nga. Ganito look, ate. I do not know the guy. I do not know you as a person. I do not know the guy. I have no idea kung kayong dalawa bilang magkarelasyon, anong pinagdaanan ninyo. But you told me, di ba, bits and pieces sa relasyon na mayroon kayong pinagdaanan. Look,
He was given an order from the court, kung sa barangay, not to be near you. Pero pinaglaban ka niya. Ibang lalaki lang, sinukuhan ka na niyan. Opo. Di ba? Pero hindi. He fought to be with you. And after 7 years, he is still with you. It's just so unfair na marinig natin na ang ikikwento mo sa amin dito, yung mga bagay na ayaw mo sa kanya. But guess what? Ang dami mong bagay na ginusto sa kanya. Pag ayaw mo, nasisira mo yung tao. Fucking kita dyan. Pangit pakinggan yung ganyan. Diba? Opo. Yung mga magjowa kung ganyan mag-away, yung mga magjowa na pag nag-away sila ng jowa niya, akala mo ni minsan yung jowa niya, diba? Sa isang daang kabutihan na ipakita sa kanya, one time na magkamali. Akala mo yung jowa na yung pinakamasamang na tao sa mundo. Isumpa na niya. Yung maganda yan. When you're having, I always say this, when you're having bad times, look back, diba? And remember the good times. Tell yourself that if you're having bad times right now, you had and you will still have the ability to have good times. Bigyan nyo na credit yun. Kasi pag hindi bigyan na credit yung magaganda nangyari, sayang ang panahon. Maghiwalay na lang agad-agad. I hate you. Like, oh. So, alright? Yes po. I understand naman yung Ganun kasimple ate. nalinawan din po ako. Kung ayaw mo na sa kanya, hindi mo ka na magpaliwanag. People will feel bad. Di ba? Kasi ang tagal nyo na. Di ba? People will be sad. Naghiwalay kayo kasi you've been together for a very long time. But at the end of the day, buhay mo yan. You choose whoever you want to be with. That's your life. Di ba? Along the way, by choosing to be with someone else or to be with him, ate, it makes you sad, it makes you happy. Ikaw din naman ang makikinabang, ikaw din naman mag-suffer. Huwag mo lang ibad mo yung tao, okay? Opo. Nakikipag-iwalay ka ba sa kanya? Hindi po. Explain naman pala yung haba-haba ng usapan. Hindi po kasi Ay, naman. nalinawan po ako sa sinabi niya na. Ay, nako, pinahaba pa natin. Pwede naman palang wala ng ganito. Thank you po, Papa, kasi nalinawan po. Kasi kanina talaga, sobrang gulo ng isip ko. And yun nga po nung sinabi niyo natin na yung masasayang araw. Kasi lamang naman po talaga yung masasayang memories namin and magaganda. Yun po, nalinawan na po. And yun nga po, siguro sobrang lang ako. Masyadong nadadala sa mga nakikita. Thank you po. Dahil pinarealize mo. Kung nakahanda ba siya, anong gusto mo sabihin sa kanya? Anong pangalan niya? Wag na. Sige po, Ren po. Pala ko aarte ka eh. Nangat-ngatin sana kita eh. Sa Hindi po mukha. baka mababaan ako eh. Anong team song nyo? Wala po eh. Oo, 7 taon, di man lang kayo man. Yan po. Ano kayo maganda-ganda? Ako lang bahala. Okay. Mensahe mo sa kanya kay Ren. Beb, sorry kung masyadong ko ngayon cold ako nitong past few days. Sorry kung lagi ko na lang tumitingin yung mga bad side mo. I promise na simula ngayon, mas tingnan ko rin yung makakapag-usin akin at pagdito sa family ko. Sorry talaga kung
Kung talagang minsan nagpupangitang kita. Pero alam mo naman na sa 7 years, ikaw lang yung mahal ko hanggang ngayon. So, ayun, maraming salamat nag-aalaga rin sa akin and sa mga kapatid ko and sa support mo sa family namin. Thank you and I love you. Ano na? Yun lang? Yun lang po. Hindi ko naintindihan. Pakiulit from the top. Ano? Joke lang. Ulit po. Joke lang, wag na. At saka Papa Jack. Papa Jack. May sasabihin pa pala ako. Ano yun, anak? Yung thank you pa din pala sa pagtatanggol and yung pinaglaban mo yung pagmamahalan natin sa lola ko and pinahin mo sa kanya na talagang mahal mo. Thank you and sana Okay na yun? Opo, okay na po yun. Thank you din sa'yo, Papa Jack. Talagang nakakagaan ka ng pakiramdam. Siyempre. Makayabang. Ang tagal ko na po tumatawag ilang California. Dapat tumawag ka sa akin 7 years ago pa. Diba? O, mga 7 years ago, para hindi na tumagal yung relasyon. Ganun lang yun. Salamat sa pagtawag, ha? Thank you rin po. And thank you din. Marami ka natutulungan and nakasabaan ng pakiramdam. Thank you po. Bye-bye. Okay po. Bye-bye. Si Laika, mga kaibigan, ng Rizal. The best of Papa Jack. Okay, caller tayo sa kabilang linya, mga kaibigan. Si Feli. Feli ng Laguna, 26 years old. Hello! Ay, free po. So, ayaw, free pala, ma. Mali ako, sorry, tangal lang. Ganun talaga pag cute, minsan medyo lutang. Kaya mo natin. Hi, Faye! Hello po. Good evening po. Good evening. Saan ka sa Laguna? Sa may San Pedro po. San Pedro. Ay, talaga. Saan? Malapit ka ba sa ano? Sa may Enchanted? Santa Rosa po yun. Tinatanong ko lang. Mali, wala, sorry. Pero malapit na rin yan. Ano ka ba? Opo. Malapit na. Di ba? Opo. Binyan, di ba? Area, no? Opo. Tama? Opo. Binyan area, oh. Opo. Lagi po kayo sa Padis, no? Andyan ako nung Sabado ng gabi. Ah, sayang. Mabuti wala ka dun. Kasi ang daming tao po nung pala. May nitulo sa akin. Hindi ako lang. Salamat sa mga taga Paddy's Point Binyan tsaka sa mga nagpunta. Daming tao, grabe. Ay. Akala ko ako si Lindy yun eh. Ano ba yun? Kagabi nasa ako, Paddy's Point Avenida. Salamat nga pala ha kay Sir Vic Miranda and his son Dwight for traveling all the way from Isabela just to be in Paddy's Point. 10-hour drive para lang manood lang. Wala namang kakwenta-kwenta kapararakan yung ginagawa ko sa Paddy's Point. Pero masaya. Yun lang yun. Anong ginagawa ni Faye sa buhay? Nag-work po. Anong work mo? Accountant po. Accountant? Opo. Matalino ka, ano? Mabusisi, di ba?
Opo. Kailangan yan. At yung hilig mo sa spreadsheet. Balance. Balance sheet. Wala lang sheet. Ganun. Di ba yan yung ginagamit nyo? Opo. Oo. Ledger, balance sheet. Ledger, di ba? Pag nagkamali ka ng sulat dyan, at medyo Lahat na illegal, yan. ipapatawag ka sa Senado. O ba ikaw nakapirma sa ledger na to? Diyos. Oo nga po. Pero lately, because people nowadays are more aware of taxes, marami ng racket ang mga accountant, di ba, bookkeeping, tama? Apo. Tsaka, pwede na rin po yung ibang sideline. Oo, di ba? Pwede sidelining din. Anyways, ate, Faye, Apo. may asawa ka na? Wala pa po. Nagpo-Pokemon ka ba? Hindi po. Bakit? Wala lang po. Hindi ko po masyadong feel. Online games lang po. Anong online game? Kabal, Dota, Point Blank, Crowd Wala ka pala, na. te. Gamer. Natuwa na ako, di ba? Ayun po. Lang yung buhay ito. Nag-mythical universe ka rin. Ang tagal na po nun ah. MU ba yun? Huwag ka nung alam mo, matanda ako. Meron, Ang tagal na. meron pa po. Nung unang, mga ano pa lang ng mga Pentium to pa lang mga computer nun. Yan yung, nung malaos ang Teenage Mutant Ninja Turtle, ayan yung kasunod. Ano ba yun? Dapat na gumuot, hindi ka na lang. Binisto mo pa ako, nakakinisto. Ayun po. Pero may malapit na cellphone sa ilayo mo. Opo, nilayo ko na nga po para hindi po kayo magalit. May boyfriend? Wala na po. Wala kang problema. Wala ba lang boyfriend? Talaga? Eh. Opo. Bakit ba? Kailan ka nag-break? Nung 3rd monthsary po. Ay, kailan nga? Nakausap niya ako. Ba't alam ko ba kailan yung 3rd monthsary niya? Pinsan ba kita? 17 po yata. Yung formal na. Apo. August 17, kailan lang? Opo. 3 months lang kayo. Opo. Grabe na nowadays, no? Actually, mahaba na ngayon eh. Di ba? Di ba? Kung, alam mo, ang totoo niya, mga kaibigan ko, kung magtatagal kayo at hindi rin na mag-work, tama nang maikli lang yung pinagsamahan mo. Kasi nagtagal kayo, hindi rin pala mag-work. Ako naniniwala ko, umpisa pa lang alam mo na kung panghabang buhay yan. Ramdam mo yan eh. Di ba? Kung taong to, down the line, iwanan ako nito. Iwanan ko to kasi hindi kami match. Gano'n. Ay. Nabanggit ko lang. Huwag ka maniwala ko ngayon. May pilit sa'yo. Saan mo nakilala? Ano po, tawag dito, yung, kasi nagde-deposit ko sila sa amin. Tapos, ayun, parang nakalala ko siya. Ayun po. Teka lang, malabo yung kwento mo. Sino nakipagkilala? Siya po. Ha? Siya po. Siya. Siya. Opo. Ano sabi niya? Hi. Pwede mo mag-deposit sa'yo. Dapat nagsabi, sorry, withdrawal lang available. Di ba mga utak nyo? Ang mababoy. Ate yung cellphone. May cellphone. Ay, may cellphone po ba? Wait lang po wait lang po. Kuha ka ng tabo, tapos diyan mo tubig, lubog mo yan. Ayun po, wala na po. Ayun. Ako, saan mo nalagay? Ikaw nakakalam. Ayun po. Kumbaga, diniskartehan ka niya. Opo. Gaano katagal na gaano katagal na ba siyang nagde-deposit mo? Inumpisa kang diskartehan. Weeks lang po eh. I'm sure you found the guy you find him pleasant. Opo naman. Kasi hindi mo naman tiyagahan niya kung wala din. Opo. Actually, simple lang naman po kasi yung problema ko, Papa Jack. Kasi po, di ba umabot po kami ng 3 months. Tapos, both sides naman po legal. Tapos, ano po ang daming beses niya na pong nagloko sa 3 months na yon. Ano ka mo? Simpleng problema yon. Oh, iba ka ha? Hindi, parang... I-audit ko kaya yung utak mo. Para malaman ilang % ang ginagamit mo dyan. Yun nga po eh. Hindi simpleng problema yun ate. Down the line, in the long run ate, Yun that will be a nga po. detrimental problem. It will kill the relationship.
Opo. Simple yan. Teka lang i-qualify naman natin. Sige po. When you said, naglolo ko, paanong naglolo ko? Sa text po, sa chat, ganyan, nahuhuli ko pong may ka-text na ibang girl, ganon. Depende sa konteksto ng pag-text. Anong? Ano po talaga, as in, dinadeny niya na may girlfriend siya. That's cheating, di ba? That's cheating. Opo, cheating na po talaga. Form of cheating po. Grabe yun, Tapos, Sorry. ayun po. Teka lang, umpisa natin. Nung nahuli mo siya, anong paliwanag ang binigay niya sa'yo? Sabi niya po kasi katwigan niya, textmate lang po yun. Hindi niya pa naman nakikita. Parang Kahit feel lang. That's Yun nga po eh. Diba po? Mga lalaki nakakapag yung mga baka nga Diba po, pag mahal naman niya yung girlfriend niya, diba po, hindi niya na kailangan gawin yun. Oo naman natin. No-brainer na yan. You don't flirt with any other girl or any other guy pag meron kang jowa. Period yan. Given yan. At hindi utang na loob ng partner mo sa'yo kung honest ka sa kanya. At hindi rin katuwiran, wala naman yan eh. Chatmate lang. Subukan ko ng keyboard sa bibig yung lalaki. Yun nga po eh. Ay, tatadig ko ng ganyan. Sinabi niya sa speech yun, di ba? Pag alam niyong mali, huwag niyo nang gawain. Ganun pala kasabi niya. Yun ang katuwiran niya. Opo, tapos... Pinatawad mo siya doon? Opo, ilang beses po. 5 beses na po siyang In 3 months? Opo. Tapos actually, pangalawang breakup na po namin ito eh. Yung una po, second month, bigla na lang niya po akong binlock sa FB. Kasi nasasaka na daw siya. Eh, syempre, Papa Jack, di ba, ang tendency ng babae. Once na nahuli niya yung lalaki, parang medyo ano na siya, yung medyo parang isasakalin niya, yung ganun. Hindi pala. Para malinaw tayo ganito. Okay, ganito ha. Boys, makinig kayo. Ako, bilang lalaki, ayaw ko ng jowang nagger, period. I hate nagging. Pero, pag ang girlfriend mo naging nagger dahil kagagawan mo, wag ka magrereklamo. Ganun kasimple ang... Diba? Ganun kasimple yan. Now, diba? Kayong mga lalaki, you have to admit to the fact, mga kaibigan, that women will never, diba? Never forget. Pag niloko mong babae, pinatawad ka niyan, and you chose, diba, or you chosen to be with that girl, still, you have to live with the fact na kada mag-aaway kayo, babalik yung ginawa mo kasalanan. Kahit walang sabi ko niya, kahit na ang kasalanan mo lang ay nasunugan ng sinaing, babalik ng babae. Yung sinaing nasunog! Ayop ka, sabi ko siya, bantayan mo, naalala ko na naman, niloko mo ako dati, magkoconnect lagi. Tama, they never forget. Opo. Diba? Kahit na, diba, halimbawa, nagsampa yung asawa niyo ng panty niya sa labas, ibinila niya sa'yo. Darling, pag umulan, kunin mo yung panty ko. Nakalimutan mo kunin. Halimbawa, di ba? Nabasa. Pag inaway ka niya, dugtong lagi yung panlaloko mo sa kanya. Yung panty ko ba nakuha mo? Hindi. Baga, dati sa babae mo, galing-galing mo nga. Pag ako panty ko, hindi mo kinuha. They never forget. Never. You have to live with it. So ate, kung tinatanong mo ka na, okay, nasa katuwiran ka naman. Kung bakit ka naging difficult sa kanya, kasi gagagawa naman niya. Opo. Tsaka 3 months pa lang, nakakalimang loko na, parang tanga naman itong laking to. Boblocks. For all you know, baka mamaya ate, yung mga chinachat niya, kasama ka lang dati sa mga chinachat niya, nagkataon lang, di ba? Pinarelasyon ka niya, oh. Ako yung parang... Ikaw lang yung napak ganun. Napak, ganun. Kailan ba kayong pak ganun? Para ano tayo? Ayun po. Ay, sorry. Tapos... Ano sa utak niya sa pak ganun? Tapos, ayun na nga po. Tapos akala ko po nung first week up. So, okay pa, naayos pa eh. Tapos okay na. Tapos, nung naging okay na po kami after nung first break up, ayun na naman po, nagloloko na naman po siya. Tapos yun, nahuhuli ko po, then nakakausap ko pa po, nakakausap ko pa po namin nung ate niya. Kasi alam po nung family niya na nagloloko siya. So nakakausap pa po namin yung mga babae, na text po namin, natatawagan po namin. Parang binibigyan namin ng, parang kinausap namin na eto nga palang ka-text. ang pangit ng ganyan, ano? You're a girl, ate, and, di ba? Credit to you, ate, you don't have to do that. Hindi nyo kailangan mag-negotiate, mga kaibigan, to make an effort just to
Like a guy honest and faithful, loyal sa inyo. Nga po. Tapos ang binibigay. Hindi niyo utang na loob sa amin pag honest kami sa inyo. Dapat kasi normal yan na binibigay sa inyo. Anyways, ate, okay. Anyways, you broke up August 13, tama ba? Mga 17 po. 17. Alright. Opo. 2 or 3 weeks later, nagkakwentuhan tayong gabi. Magkatatlong linggo ka ng single. Ano ang problema? Nung August 19 po, yun po yung last nakita namin. Sinama ko po yung mother ko kasi sobrang gusto siyang makausap ng mama ko kasi ayaw niya na nga pong pumunta dito sa bahay para kausapin sila mama, ganun. So, ay gusto lang naman po kasi siyang makausap nung mama ko kasi nga po sobrang napalapit sa kanya. Then, yung mama ko po, Papa Jack, 76 years old po yun. Tapos, pinuntahan pa po namin siya sa Rockwell, sa work niya. I mean, sa Makati po. Tapos, kinausap po siya ni mama. Nag-usap po kami doon sa may power plant kasi break time na ganyan. Tapos ayun, ang sinabi niya lang po kay mama, inamin niya po kay mama na tita, sabi niya, malandi po ako, may mga babae ako. Sinabi niya po yun, harap-harapan kay mama. Tapos ang pinramis, parang hindi ko nga po alam kung promise po yun or hindi. Kasi binitawan niya lang pong salita noon. Ayusin niya daw po yung sarili niya, tapos Bakit puzzle ba siya? ayun nga po, tapos friends daw muna kami, ganyan. Tapos after po nun, hanggang ngayon, di 19 po yun. Hanggang ngayon po, wala pa din po siyang paramdam. Tapos kanina po, So, naniniwala ka, ate, na he was really true sa kanyang sinabing ayusin niya sarili niya? Opo, kasi di ba po, parang nagbitaw po. Ano ka kasi ba? ng- He just needed something, di ba? He just needed something to say to you or tell to your mom. Andun nanay mo eh. Ano sabihin sa nanay mo? Ay, actually ba, bala ko talaga magloko forever. Di ba? Come on. Alam mo, ikaw tanga ka. Huwag kang mag-antay na madama yung nanay mo sa katangahan mo. Nagsama ka pa ng nanay mo. Ibig ikaw lang tanga, manadamay ka pa ng magulang. Parang ang gago. Really? Maasa ka? Opo, kaya nga po Ay, nako, ay, konti pa magle-level, magiging bobo ka talaga. I mean, ay po, sorry. Opo, okay lang po. Napakatanga mo naman. Sorry ha. You have been together for 3 months. In that 3 months, before the final breakup on 17th of August, ate, nag-break kayo 1 time. Cheated on you 5 times. Di ba? Opo. Maliwanag ate that there's no serious space na binigay ng lalaking to para sa'yo. Opo. Sa inyong pagkasama ate, from the course na nakilala mo itong lalaking to, hanggang nag-break kayo, the best thing that happened to you, di ba, ay makipagbihiwalay sa kanya. That's the best that happened. Kung ang hinahanap mo, kasi po kinausap siya ng nanay ko eh. Kaya inaantay ko yung promise niya, totohanan niya. You are stupid. Natural, ano sabihin sa nanay mo? You traveled all the way from San Pedro to Rockwell. Diba, do you expect the guy to tell your mom, balak ko po talagang lokohin yung anak niyang gandun lang? Of course, magkapakit sa nanay mo yan. Diba? Ano palagay mo ate? He will be compelled to at least be nice. Alam mo ate, lalaking yan, I don't know the guy. Pero kung if we're going to base it sa story mo sa akin, the guy is a sweet talker. Para makambabae yan ng 5 beses, sweet talker yan, bolero yan. If he's got the ability to sweep your mom off of her feet ate, huwag mo lang idami pa yung nanay mo. Huling lalaki na ba sa mundo yan? Tapos eto na nga po, Papa Jack. Kanina po, nag-online po ako sa Facebook. Tapos, hindi na po kasi siya nag-online eh. Alam ko, since nung August 17 nga po. Tapos, nagulat na lang po ako kanina. Nag-online siya, pero wala po akong ginawa. Parang hinihintay ko lang. Parang hinihintay ko siya, gano'n. Tapos, biglang maya-maya on time, mga after 5 minutes, wala, na-block na siya. Tapos, pinasearch ko dun sa friend ko kung
active pa yung etong name na to ganyan. Tapos ayun, nag-active sa kanya, ay nakita niya. So, ibig sabihin, binlock na ako. Tapos eto nga po yung tanong ko. Alam mo kanina ba, Papa Jack, nung yun nga, nung parang binlock niya ako, parang gusto ko gusto ko siyang tawagan. Ano sabihin mo? Alam mo yun? Ano sabihin mo? Bakit mo ka blinak? Tanga, ex ka niya eh. He is not answerable in any way to you. Ex-girlfriend ka na niya. And honestly, ate, baka down the line, pag nagkakwentuhan at tinanong siya, nakailang girlfriends ka na, baka hindi ka pa isama sa bilang. Honestly, I don't even think sineryoso ko ng tao. Honestly, down the line, pag nagkakwentuhan, Po. nakailang jowa ka? Dalawa lang. Eh, sino yung taga San Pedro? Wala, feeling ko lang yun. Parang ang tanga ka. Alam mo, ang daming lalaki manyak. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Nasa babae din. Ang dami kasing tanga. Kaya samantalan ng mga lalaki. Ayun. Di ba niya sa nanay mo, ate? This guy is not even worth dun sa effort ng nanay mo. Your mom is 70 plus years old. Para mag-travel yung nanay mo from San Pedro to Rockwell just to talk to the guy. Oh my God, ate, anong klase kang anak? Para kang tanga. Nanay mo, pinatravel mo pa. Kwenta-kwent ng lalaki. Asa ka ba ngayon? Nasa bahay po. San Pedro, di ba? Opo. Gano'ng katagal ang biyahe hanggang Pasay? 1 hour po yata. Sige na, punta ka dito. Sampalin kita ngayon. Dali. Sagot ka na. Bawal tayo masahin Pero mo. kasi po si mama po yung gustong makausap siya. Bangasan lang kita ng... Ayoko na nga po siya ipaano, pero... No. I do not believe that. I do not believe that. Honestly, your mom, ate, your mom only decided to meet up with this guy dahil nakadepende siya sa mga kinuwento mo sa kanya. Your mom was dependent sa iyo. But for whatever it is, ate, it is not worth your mom's effort. Lalo sa nanay mo. Ang kwenta-kwenta ng lalaki. Kasi Papa Jack, parang hindi ko magawang magalit sa kanya. Because diba, you're blind. Kahit ganun yung ginagawa niya. Panawagan sa mga babae. Ganito po yan, I have said this many times. You girls, you have the uncanny ability to get used to pain. Lalaki, wala kami yan. Babae lang yan. You're very nurturing and enduring. Masyado nyo kaya i-endure ang pain. Sa una lang masakit sa inyo ang pain, after a while you can negotiate with it. Around it. For it. Diba? Ganun kayo eh. Ugaling nanay kayo kahit sa boyfriend ninyo. Sa umpisa, ang tingin nyo sa jowa ninyo, partner, jowa. Pag sinaktan kayo, pinatawad yung sinaktan, pinatawad, after a while, hindi na siya jowa. Your boyfriend becomes a goal to you. Magbabago rin yan, down the line. Mahalin din niya ako. Anak ng tokwa. Gusto mo pala mag-goal atin ng ganyan. Pumunta ka ng DSWD, mag-volunteer ka doon. Alagaan mo yung mga nire-rehabilitate. I-goal mo yun, makatulong pa sa gobyerno natin. Jowa mo. First boyfriend mo ba yan? Hindi po. Pangilan? Pang 5 po. Sex ba kayo niyan? Real talk tayo dito. Opo. Ayan, minsan ganyan ang dahilan ninyo. Kasi may nangyari na sa amin. Ibigay ko na kasi yung paanti ko na kanina. Ipaglalabang. Kasi may nangyari na. Di Papa Jack kung ikaw yung babae. Hindi ako babae, pero paano ba yung tanong mo? Pero kung ikaw po ako, talagang, kasi kahit sabihin ng mga office mate ko, talagang sabi nila, Mom, hindi na talaga, kahit yung ibang babae, di ba, parang once pa lang stop na. Pero sa akin, di ba, baka kasi magbago pa eh. Kahit niloloko na ako dati, ganun. Wala na nga po talaga. Tapos alam din po nung family niya yung ginagawa niya. Akala po namin maaayos pa. Ganito na, alright. Okay, baho Ay, gabi siya. Okay po. Anong kulam mo kanina? Afritada po. Afritada ba? Opo. Bakit ba parang burong isda na amoy ko? Ayan po. Alright, ganito na. It's very difficult sa iyo ate na magpaalam and completely accept the idea na you are not meant for each other. Alam mo kung bakit?
You try to Apo. put in the picture ate yung ibang tao. Maraming ganyan eh. Hindi ko po siya maiwala kasi kilala na po siya ng family ko. Eh ano ngayon kung kilala ng family mo? Kung maloloko naman. Honestly ano ngayon kung kilala ng nanay mo? Eh ano ngayon kung kilala ka na sa kanila? Anong pakialam kung niloloko ka naman? Yun totoo. Yan yung mga katangahan na dahilan. Ang dami na po namin kasi pinagsamahan. Eh ano ngayon? Kung niloloko ka. Oo nga. Diba? Ano Opo. point yan? Tama po. Diba? Ikaw, hirap na hirap ka ate because you consider his family. They take your side. Naniniwala sila sa'yo ate. Tinutulungan ka nila. But at the end of the day ate, hindi naman sila karelasyon mo. Itong gagong to. So, ano yun, Papa Jack? As in, ano po, ayun na nga po, parang let go na po. Talaga bang nagtatanong ka pa? Mumurahin kita. Huwag mo sabihin sa akin hindi mo alam ang sagot. Kasi po, Totoo lang ha. Kasi kung magtatanong ka pa sa akin anong dapat gawin, maliwanag sa tono ng pananalita ko ang dapat mong gawin. I told you kanina, listen very carefully. The best thing that happened that day sa inyong pagkakakilala ay naghiwalay kayo. kasi yung kaya po siya nakipag-break, sabi niya po, para nakakonsensya na daw po siya sa ginagawa. Good. That's even for you. Kinausap naman po niya ako nun eh, nang masinsinan. Nag-sorry po siya, tapos ayaw niya na nga daw po akong makitang nahihirapan dahil po sa kanya. Ano po ba yun? Nature niyo na po ba yun? Hindi ko alam. If I answer your question, I might as well be guessing my answer. I don't know kung nature niya yun natin. But honestly, what's obvious here is that you are not the girl na mabago sa kanya. Ganun kasimple yan. Lahat ng tao may katapat yan. Lahat ng kaldero may nakalaang takip. Hindi ikaw yung nakalaan sa kanya. Kasi ikaw yan natin, nagbago na yun. Takot gumawa ng kalokohan yan, nandiyan ka eh. He will be so afraid to cheat on you kasi mawawala ka. Pero, di ba? Niloko ka niya, siya pa nakipag-break. You think he's afraid of losing you? Hindi po. Now you know the answer. Why ask the question? Po. I'm sorry if I'm being mean. Okay lang If po. I am obnoxiously honest. What a Opo, term, ha? Ang ganda ng mga term. Mas okay nga po yun. Obnoxiously honest, ha? And I'm brutally frank. Ganun yung mga English sa bahay namin. Sobrang thank you nga po kasi nakakatulong po talaga kayo. Buti naman. Opo po. Dapat talaga magpabigat. Ayaw talaga ng Pangulo yan. Ay, napatay digaw. Ayaw ng Sana bansa nga po, yan. maglabas po kayo ulit nung book nyo. Manawagan ka sa Summit Book. Maglabas ko kayo ng book para ulit sa pagkat. Maganda yung yun. Yung book 1 ko, Everything I Need to Know About Love, I Learned from Papa Jack. Yung book 2, Every Time I Need to Know About Moving On, I Learned from Papa Jack. Actually, kaya ata walang book 3. Hirap kaming magkonsepto ng title. Kasi dapat doon rin eh. Sabi ko, maganda na lang, Everything I Need to Know About Astronomy, ganyan na lang. About botany, kung ano eh. Yung book 2 yata, yung meron ako, yung orange ba, yung tagang yellow, ganun. Ayun. Anyways. Nga po. Faye, Po. you know the answer to your question. You don't deserve this guy, to be honest with you. Oh, sorry, it's the other way around. He does not deserve you. Apo. Tama na yung binigay mo yun. Parang between the two of you, ikaw yung walang what if. Wala kang what if, di ba? Wala kang kailangan pagsisihan because you've given your all. Ayan naman ang pag-ibig eh. When you're in love, you're expected to do only one thing and one thing alone, to give your best. Di ba kayo mga lalaki ate, we have one duty. You wanna know what's our duty? Sa inyo mga babae, alam mo kung ano? Ha? Magtanong ka, ano po? Ganun ba yan? Ano po? Sapa, mawala ibang ba yun? Sige. Kayo mga lalaki ate, we only have one duty sa inyo. This is the most important duty of all. Alam mo kung ano? Ano po yun? Our number one, if not the main, mga kaibigan, is to make you feel that you're the most beautiful girl in the world. Kahit anong paraan pa yan. Kahit anong paraan pa yan. Kapag nagawa namin yan, ano pa man ang paraan namin at naramdaman yan, job well done sa amin. Tanong mo sarili mo ate, did you really feel that you're the most beautiful girl in the world?
Sa kanya po? Hindi, sa nanay ko. Malamang! Hindi That's po. the point! Diba? 5 girls ate in 3 months. Naknanto ako, wow, oo. Bakit ang dali po niyang maka-move? Hindi ko po kasi masabi kung maka-move on siya. Pero Hindi, ba't ang I saya do po not, niya? I do not know kung bakit natin. Because I will not, mga kaibigan, warning lang, hindi po ako fortune teller, ha? Hindi po kayo manghula ng sagot. Kasi kung fortune teller ako, dapat nagpwesto ako sa gilid ng Quiapo. Paano ka sagutin yan? Bakit hindi makabudi? Hula ko yung sagot ko. I cannot answer on his behalf, ate. I can only tell you, ate, he does not deserve you. And you do not deserve the pain. Siguro po mga po. Kala mo nag-aantay kang ano na pong petsa na, Papa Joke, 29 na, wala pa rin yung promise na. Boplocks. Hindi naman po. Ano laman ng ulo mo? Hindi. Kasi bakit? Pokemon? Hindi po. Papoki niya. Yun yung bagong form. Makikita yan sa Pokestar. Siguro, tama nga po kayo. Siguro kaya niya lang nasabi yun. Kasi syempre, nandun po yung mother ko sa harap niya. Kaya, ngayon po, nasabi niya po yun. Ay, buti na lang. Naintindihan mo. Pero, yun nga. Ang hirap po kasi, Papa Jack. Because na in love ka, ate. I know. Parang wala. There's bakit no niya po pain, kaya ate, ako that will, binlock? there's no pain that will last forever. Ano yan, mga kaibigan? That's universal, and it's actually very, very true. There's no pain that will last forever. Every pain, mga kaibigan, will come to an end. Every pain. Diba? Your pain, ate, of letting go or losing this guy as a part of your life, ate, will not remain forever. One day soon, you will look back and you will tell yourself, yung pangit na yun, iniyak-iyakan ko yun. Grabe, nung Heroes Day, National Heroes Day nung 2016, tumawag ko kay Papa Jack para akong tanga, nalulungkot ako yung lalaki yun, iiyakan ko, manluloko yun. For now, ate, ngayong gabi, hindi mo nararamdaman ganun yan. But one day soon, you will look back and you will laugh at yourself. Diba? Because after all, pag naka-recover ka na, ate, you will realize, ate, yung value mo. And I hope it happens as soon as possible time. No po. I hope so. Eh, kung ayaw mo tulungan sarili mo, nasa siya. Diba? Kung I hope so ka dyan. Hindi po. Pero, Papa Jack, thank you po kasi thank you po sa mga bawat advice nyo sa amin. Hindi lang po sa akin. Sa iba po. Sobrang thank you po talaga. Inaantay ko kung namang kabineta ng mahal na panghuli kung mayroong department na pang pag-ibig dapat. Kaya yung Wala, syempre hindi naman maglalaan ng pera ang gobyerno para magpondo ng pag-ibig. Kasi kung pupondohan... Star City. Ay, sorry, nahingi ka. Walay na. Joke lang. That's the rule. If you ask, you will not get it. Kasi ayoko na may tatawag para lang magka-ticket. Papasyal na lang po ako dyan. Sige. I will give you the chance right now, ate, on air to say sorry, thank you, and goodbye. Sa kanya. I want to hear it from you, and I want it to be from the heart. Hala. The moment naramdaman ko, ate, this is just for compliance, we're going to repeat this until maramdaman ko that you are really letting go of this guy. I-let go ko na po. Tanga talaga. Hindi, I mean, i-let go ko na nga po. Ate, ano ka ba? 17th pa kayo break, 19th, ate. Di ba? The last time that you talk, blinak ka sa Facebook. Ano bang gusto mo? Sunugin niya bahay nyo? Blinak ka sa Facebook, hindi ka nakakaramdam? Anong pinagdadinan nanay mo na malit ka? Anesthesia, manhid ka? Hindi, okay na po. I-let go ko na po talaga. Para kayo pasahero sa bandang Quiapo, no? Makulit. May sumisigaw na, Quiapo! May karato na magtatanong pa, Quiapo, ho? Di ba? Oo nga po May karato lang, may sumisigaw, may barker na, namamaos na yung barker, lalapit ka pa. Boss, Quiapo. Pag sa akin po, sungangain kita talaga. Sigaw na lang, sigaw yung tao. Laka-laka ng karato na. Ouch! Nahulog yung phone. Anong team nyo nung kayo pa? Ano po, Crazy yata or you and I, ni Kenny Roger. Ang gaganda nung kansinsira nyo.
Ang gaganda ng mga kantang yan, mga kaibigan. Oo nga po Mamaya ha, magbabasa ako ng lyrics ng kanta ulit. Parang ginawa ko na sa party. Ano ba? Nahulog yung phone. Ano ba Ayun po. yan? Laglag ka ng laglag. Ayun. Kasama ka ba sa laglag telepono gang? Bagong modus yan. Pero Papa Jock, thank you talaga po. Sobrang Wala na, na-appreciate ko po. pag naka-recover ka na then say thank you to me. And that, tsaka na pag nag-effect na yung whatever I told you tonight. Anyway, sa anong first name ng lalaki? First name lang. Alvin po. Alvin. Nag-saan si Alvin? QC po. Hi? QC po. Alright, sige. I want you to say sorry, thank you, and goodbye. Sorry. Basta mo na. Sige po. Sasabihin ko po yung pangalan niya. Gusto mo, tin number. Let's start with his name. Dali. Hello. Sige po. Alvin. Ayun. Sorry kasi kung parang feeling mo hindi ako enough para mabago ka. Yun. Sorry kung may nagawa man ako sa'yo kasalanan before or kung ano man yung iniisip mo sa akin ganun. Thank you kasi thank you kasi sobrang naging masaya ako sa'yo kahit na puro hinanakit yung nangyari sa relasyon natin. Ay, alam ko naman, mababago ka pa eh. Alam ko na sobrang bait mo. Mabait kang tao eh. Siguro, na ano ka lang, na susunod ka lang ng Hindi. Stop sugarcoating things in his favor. Do not be stupid. Okay po. Parang ang tanga ka. Ikaw yung nila ko, ikaw pa nagtatanggol sa kanya. Ngud kita niya, naiinis na ako sa'yo, ha? Ulitin mo! Okay po. Anak ng takwa. Mabangot ka na. Siguro nasusulan ka lang. 5 babae in 3 months. Niloko ka 5 times. Nasusulan lang? Napaka-uto-uto naman niya. Parang... If you do not start realizing your worth as a lady, as a woman, ate, you are doomed. Ang tanga to. Mabait ka na. Mabait nila ako ka 5 times. Do you hear yourself, ate? Ano sabi mo kanina? Oo. Ano sabi mo kanina? Mabait. Masaya naman. Naging masaya ako. Masaya naman ako kahit puro hinanakit. Yes, oxymoron. Masaya pa kahit puro hinanakit. Ano yan? Kasi hindi ko nga po magawang magalit. Because you don't know your value, ate. Feeling mo, napakaswerte mo kasi ginawa ka niya. Hindi naman. Anong hindi? You think as if you owe to him na na pinatulang ka niya. Napakababa naman tingin mo sarili mo. He cheated on you 5 times. Ate, do I even have to overemphasize ate na 5 beses kanyang niloko? 5 times in 3 months. That is unprecedented. Honestly, 5 beses, ate, in 3 months. Opo. Di ba? Opo. Intindihan ko po. Kung ikukumpara mo, ate, yung first 6 weeks lang matino, after that, linggo-linggo na may babaeng iba. Yun ang ratio niyan. Diba? Pangalan Alvin, di ba? Opo. Siguro ang laki ng ano niyan, pati napatay ka. Uy. Ang laki ng ginawa niya bumobola sa'yo, ano ba? Ako nasa isip mo, may imagine ka, ano? Bakit yun na to? Ano po? You're so baboy, you're such a pig. Game. Hala. Ayun nga. Sige, sorry kasi... Start with his name. Ay, ayaw nga pala. Alvin.
sorry. Basta sorry sa lahat. Kung ano man yung nagawa ko na ikinagalit mo, ganyan. Kung nasakal kita before, sorry sa lahat. Thank you. Thank you kasi naramdaman ka naman nung una na love mo ako. Thank you din sa mga effort. Thank you sa pagpapahalaga ng mama sa family ko before na nagloloko ka. Tapos, thank you. Goodbye. Kasi siguro kailangan na talaga mag-let go para maging okay na ako kasi kailangan na kitang i-let go talaga kasi sa sobrang para hindi na ako masaktan kasi sobra yung epekto sa akin nung nangyayari sa atin. Ayun. Sorry, thank you, goodbye. Ayun. Okay na po, Papa Jack. Hi, nako. Faye. Sorry kung napaka-mean ko sa'yo, pasensya ka na. Hindi, okay lang po. Mas sobrang thank you po sa advice. Actually, yung totoo niyan, wala namang pakialam kahit di okay sa'yo. Sobra pong inaano. Wala talaga akong pakialam kahit masaktan ka because that's my intention. Opo. I hope you learn from this. Opo. Matuto ka. I hope you get to realize your value Opo. as a woman natin. Opo. Magpaligaw ng tama, wag kasing cheap masyado. That's the point. Wag cheap ate. May naghahabol sa lalaki ate. Opo. Nakakalungkot lang, no? That you had given so much to show this guy what you're willing to do for him. Tama ba? Opo. Pero wala talaga siya. Di ba? He's got nothing to give you and offer you, ate. Wala tayong magagawa. Opo. Kung hanggang doon lang ang meron siya para sa'yo, ate. Kung ganun kakarampot lang talaga yung nilaan niyang puwang sa puso niya para sa'yo. Kung pinaglaan ng kanya at all, ha? There's nothing you can do. Bottom line here is you tried. Ang pag-ibig ay trial and error. You try, if it's error, you try again. If you think the person is worth the second try, do it. But this time, as your friend, I'm telling you, he's not worth another try. You deserve someone who's so much better than you. Opo. Super thank you po, Papa Jack. Sobra talaga. Sobrang salamat po. Appreciate ko po yung tama po yung mga, niya sa akin, advices. Mas maganda po kasi na ginaganin para mas maintindihan po talaga. Kaya alam ko ikaw lang yung mga tulong talaga sa akin. Actually, ako lang talaga. Sobrang Wala na talagang iba. talaga. Ako lang. Galing. Ako lang talaga. Wala nang iba. As in, ay nako talaga. Kaya bakit mawala ako ng karir sa ginagawa ko? Ayun po. Di ba may trabaho pa ako? Ayun po. Salamat sa pagtawag, ha. Sige po. Thank you po. God bless you, Papa Jack. Good luck and mamaya. Okay, actually, ano bang petsa ngayon? 29, malapit sa sweldo. Regalo mo nanay mo. Opo. Diba? Your mom, diba, for being your best supporter. Opo. Alright? Kahit na damit lang o duster lang. Diba? Alright? Opo. Maraming salamat sa pagtawag. Thank you po. God bless. Bye-bye. The best of Papa Jack.